Sir, as pointed out nung mga lawyers ni Guo, sabi nila, he who alleges should prove yung allegation. Meron pa ba, sir, iba pang ebidensya, documentary na makukuha pa o mapepresent? Meron pa. Hindi ko lang masabi ngayon kasi we're still in the process of validation, pero meron pa. Na direktang magpapatunay na hindi siya Filipino dahil nanay niya si Wenyili. Meron pa. Sir, and then, what will happen kung hindi mapatunayan ni Guo yung kanyang Filipino citizenship? What will happen to her? Ang process ay, nakikita kong process yan, yung kanyang birth certificate ay ma-invalidate. At since wala na yung birth certificate niya, invalidated na, hindi siya magiging Filipino. No? At ang next step dyan, i-determine kung anong nationality siya. Pero siya na magde-determine yun dahil hindi na natin, Pilipinas to, hindi na natin trabaho kung ano i-determine yung nationality niya. No? Ang trabaho lang natin ay ma-invalidate yung birth certificate niya dahil nga yung mga impormasyon na binigay ay mali-mali. No? So, but ngayon kung anong nationality niya, siya na magpapatunay niyan kung ano yung magiging nationality niya. Sir, yung in connection sa tanong ni Ma'am kanina, we all know that Pogo only came into existence 2017 at 2019. Doon sila dumami. But there were acts committed by Guo and her father, their family, way before nung nagkaroon ng Pogo sa Pilipinas. In fact, as you earlier mentioned, nagtayo na sila, nag-incorporate sila ng iba't ibang company na it would appear na hindi naman kumikita ng malaki. Ano, sir, yung tingin nyo yung dahilan bakit niya nila dadayain yung citizenship ng mga anak, magtatayo ng company na maliliit? Do you think this part of what you previously mentioned na money laundering yung activity talaga? Hindi ko lang masabi ngayon, no? But I had a meeting with AMLAC last Friday. Nagpa-brief ako. Hindi ko lang masabi ngayon kasi I told them I'll treat that as an executive session because ongoing pa yung investigation. But definitely mabigat yung angulo ng money laundering. And we'll request AMLAC to present their findings kung kaya na next Tuesday o kung ano pang pwede nilang i-present. But definitely yung angulo ng money laundering mabigat yun. No? At I hope that AMLAC can already present some of their preliminary findings sa hearing. No? But yung angulo na yan should be pursued. Dahil ang kinakatakutan ko, pag itong money laundering hindi natin mapipigil, pumapasok ang pera na hindi natin alam saan nanggagaling. At nagagamit yan sa politika, nagagamit yan sa iba pang hindi tamang bagay. Dahil hindi mo alam saan source. Hindi mo rin alam saan ang paggastos. No? At kaya if you look at the financial statements, talagang wala kang makikita doon. Pero makikita mo naman sa lifestyle ni Guo Huaping. Nakikita mo naman yung kanyang campaign, no? Nasa social media yun. Hindi ordinaryong kampanya yun. No? Yung bumababa ka sa helicopter, hindi ordinaryo yun. No? So, definitely may pinagkukunan silang pera. And then, Nympha. Sir, sa mga recommendations ng committee, likely ba kasama yung pagsasampa ng kasong perjury against the mayor? Possible yan. Possible yan. Lalo na sa kanyang father. Sinabi na rin yan ng PSA, no, na pwedeng mag-file ng perjury against the father kasi yung father ang nag-file ng late registration birth certificate. At nananawagan din ako sa PSA na laliman pa yung investigasyon nila sa sindikato na nangyayari sa loob ng mga civil registrar. Ako naniniwala ako na merong sindikato sa loob dahil hindi ito the first time. No? So ang PSA dapat should investigate also dahil sila yung naging butas At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung late registration. Kung hindi nila ma-investigate kung sino itong mga sindikato, tuloy-tuloy rin tayo nag-i-issue ng fake birth certificates. Sir, kay Mayor kasi, di ba, nung una dininay niya na meron siyang mga kapatid,
Pero eventually inamin niya kasi kasama Correct. niya pala pa-abroad yung isa sa mga Si kapatid. Sheila Go. So merong inconsistencies or Correct. lying. So yun ang magiging basis din, sir, ng recommendation ng perjury. Pwede rin yun. Dahil nga the first hearing talaga completely outright denial doon sa dalawang kapatid niya. Pero nung second hearing, bumaliktad siya, no? Na kilala niya pala at pinoprotektahan raw niya yung mga kapatid niya sa intriga, no? Pero hindi, palusot na lang yun sa totoo lang, no? And meron din kaming doon din sa incorporation papers ng mga Guo family. Ang presidente si Alice Go, ang treasurer or corporate secretary si Sheila Go. So nakita namin na itong dalawa hindi lang sabay na bumabiyahe, magkatrabaho rin, no? So obviously nagsisinungaling siya.